MH, your news and music stations. BBS. Basta Bareta, sigurado. Magandang umaga po, Bicolandia. Magandang umaga po dito sa probinsya ng Camarines Sur at magandang umaga dito sa lungsod ng Naga. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa pasimulan po natin ang ating umaga sa pamamagitan po ng unang-una ng ating pakikipag-usap sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating panalangin may pasalamat dahil sa buhay na muli po niyang ipinagkalob sa atin o ipinahiram sa atin sa araw na ito. At simulan natin ating umaga sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang mga banal na salita, ng kanyang mga aral upang ang kanyang aral ay maging gabay ng ating mga pagdidesisyon sa buhay. Ang kanyang mga aral ay maging patnubay ng ating landas na tatahakin sa buong maghapon. Magandang umaga muli sa inyong lahat. Magandang umaga po kay Sister Nelda Mabait, ang buong family bait sa, I think, Tinambak. No po. Magandang umaga po sa inyo. Ma'am Lourdes Garrido, magandang umaga po. At magandang umaga din po kay Ma'am Claire Dacuya Ricafort. At sa lahat pa po ng makakapakinig ngayon, ito po ang programang Biyaya sa Pagkaaga sa ngalan po ng Alliance of Ministries of Metro Naga Incorporated. Ako po ang inyong lingkod. Ako po si Pastor Luis Bolaños at sa technical si Sir Director Ariel Camarote. At sige po, simulan na ho natin ang ating umaga sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa Panginoon. Let's pray. Panginoon namin Diyos, marami pong salamat muli po sa buhay na ito na muli mong ipinagkaloob po sa amin. Salamat po sa pagkakataong ito na kami ay may kalayaang basahin pa, makinig pa, at pag-aaralan ang iyong mga aral, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Magandang umaga po kay Sir Luis R. Sanosi Jr. Okay, tuloy-tuloy na ho tayo dahil napakabilis ng oras. Ngayon pong umaga, magbabasa po ako ng bahagi sa banal na kasulatan at ito ay manggagaling dito sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanatang 6. Ang talata po ay 13. Babasahin ko po ito sa King James Version, Matthew chapter 6, verse 13. Ganito po ang nasusulat. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. So, ngayong umaga, ito pong kababasa ko lamang na bahagi sa Ebanghelyo ni Mateo. This is a very famous, this is a very familiar prayer. Ano po, kung tawagin ito sa ibang tawag ay the Lord's Prayer. Sa Katagalugan, memoryado ito ng marami, Ama namin. Dito naman ho sa Kabikulan, ito po ay Amanyamo. Yan. Ito po ay nasusulat sa mga maliliit na booklet. Ito ay isinulat para pagka naiisip ng iba na manalangin, nire-recite na lang ito. Kumbaga, itong panalangin ito ay memoryado na po ng nakararami, partikular nating mga Pilipino. Ano po? Pero ngayong umaga, mga minamahal kong mga tagapakinig, dito po sa bahagi ng kababasa ko lamang, kung mapapansin ho ninyo, kung pag-aaralan nyo ito ng mas malawak pa at mas malalim pa,
Ang panalangin pong Ama namin ay naahati po sa dalawa. Una, yung bahagi para sa Diyos at bahagi para sa tao. Kaya kung mapapansin po natin, sa simula pa lang, kung babasahin natin ito ng kumpleto, sa simula pa lang, Ama naming nasa langit ka. So, bahagi yun para sa Diyos. So, ibig sabihin, bago ang tao maglatag ng kanyang mga request, unahin muna ng tao ang bahagi para sa Diyos. Diyan pala nga sa bungad pa lang, mga minamahal kong tagapakinig, napakaklaro na pinatatawag ang tao sa Diyos na nasa langit. At nililinaw din po kung sino dapat talaga ang dapat tawagan sa panalangin. So, yun ay bahagi para sa Diyos. Ngayon pong umaga, ang pag-aaralan natin, ang bibigyan ko po ng diin, ng emphasis, ay itong bahagi para sa tao. Itong kababasa lang natin dito sa King James Version na, lead us not into temptation, but deliver us from evil. Yun ang panalangin itinuro ng ating Panginoong Hesukristo nung ang kanyang mga alagad ay magtanong sa kanya kung paano dapat manalangin. So, ang Panginoong Hesukristo ay nagbigay ng format. Kung paano dapat manalangin. Hindi niya sinabing ang Ama namin mismo ang ipapanalangin, kundi nagbigay ang Panginoong Hesukristo ng ng format nga kung paano dapat manalangin. Kaya nga lang madalas naging naging practice na ito na kapag mananalangin, yung Ama namin mismo ang sinasabi. Hindi po ganoon 'yon. Ang Panginoon ay nagbigay ng kapaliwanagan kung paano dapat manalangin. Tinuturo niya ang dalawang bahagi ng panalangin sa panalangin kanyang itinuro. Yung bahagi para sa Diyos, kaya nga sa bungad pa lang, sinasabi na kaagad na Ama naming nasa langit ka. Tinuturuan niya ang kanyang mga alagad kung sino dapat ang tinatawagan kapag mananalangin. Nililinaw ng Panginoon Hesukristo kung saan naroon ng Diyos. Dahil ang Diyos po ay nagkatawang tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, nung mga panahon na yon, siya ay nasa katawang tao at nililinaw niya sa kanyang mga alagad, ipinapakilala niyang lalo ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang katauhan nung mga panahon na siya ay nasa katawang lupa. Magandang umaga kay Pastora Marilo Loses Martilino. Magandang umaga kay Pastora Mr. Rochelle Paranyal Parco Padillo. Yan, magandang umaga po. Tuloy po tayo. So ngayong umaga, ang bibigyan ko po ng diin, ito pong sinabi po ng Panginoong Hesukristo na kung tatagalogin natin ito, huwag mo kaming iadya sa mga tukso, kundi kami ay iyong iligtas sa masama. Sa Tagalog translation, ang pagkakasalin po nito, yung salitang masama, malaking letrang M, na ang pinapatungkulan nito ay ang dyablo, ang demonyo, si Satanas. Kaya nga, dito sa ating pag-aaralan, gusto ko pong ipaalala sa ating lahat, katulad nung tinapik ko nung last day, na about devotion to God, di ba? Biblical ways on how to devote ourselves to God. Ngayon, kapag nakapasok ka na roon, kumbaga debuto ka na ng Panginoong Diyos, ulitin ko po debuto ng Panginoong Diyos. Ngayon, abang ang tao may debosyon sa Panginoon, nandoon po ang dyablo para yung debosyon ng tao sa Diyos, agawin niya, alisin niya, para ang tao mapalayo muli sa Panginoon. That's why, dito po sa ating pinag-aaralan, tinuturuan ng Panginoon ang kanyang mga alagad, tinuruan niya nung panahon na yon hanggang sa ating kapanahonan, inabot tayo ng kanyang aral
na kapag pala tayo mananalangin, isa sa dapat maging laman ng ating panalangin ay itong kanyang itinuro. Uulitin ko po, babasahin ko mismo, Matthew chapter 6, verse 13. Anong sabi? Ito ang nasusulat. And lead us not into temptation. Bakit ito itinuro ng Panginoon? Kasi nga, nung panahon na nagkatawang tao siya, naranasan niya na sa buhay pala ng tao, napakaraming temptation. Siya baga mismo, tinukso nga ng dyablo mismo di ba? Alam ng Panginoon ang katayuan ng isang tao, na ang tao talagang may pinagdadaanan sa buhay niya araw-araw na mga tukso. Kaya nga, isa sa panalangin kanyang itinuro na ipanalangin natin na huwag tayo talagang mahuhulog sa tukso. Bakit? Ang tanong bakit? Kasi po, pagka ang tao nahulog sa tukso, magiging dahilan yan para ang puso natin mapalayo sa Diyos. Kapag ka ang tao nahulog sa tukso, magiging dahilan yan upang ang tao magkasala, at pagka nagpatuloy ang pagkakasala, kapag ka ang tao patuloy na pinagbibigyan niya ang mga tuksong kanyang nararamdaman, nakikita at nararanasan, magiging dahilan yan para ang tao wag nang tumawag sa Panginoon. Papel yan ng demonyo Pagka ang demonyo naglagay ng bitag, sigurado ang intensyon ng demonyo, ilayo tayo sa Diyos. That's why, ang panalangin ng itinuro ng Panginoon, na ipanalangin po natin na huwag tayong mahuhulog sa tukso. Naniniwala ako, mga minamahal ko, mga tagapakinig, ngayong umaga, may pinagdadaanan din po kayong tukso. Kaya baga, pagsimula pa lang ng umaga, yung kagigising lang natin, huwag tayong basta na lamang lalabas ng bahay, gagawa ng ating mga kinaugaliang mga gawi-gawi pagkagising sa umaga without consulting the Lord. Through prayer. Kailangan simulan talaga natin ang ating araw sa panalangin. Bakit? Unang-una, ang panalangin ay nagpapakilala at nagtuturo sa atin na kailangan natin ang Diyos upang magtagumpay sa mga tukso. Yan ang dapat na maipaalala sa atin. Kaya tayo nananalangin, isa sa dahilan para humingi tayo ng lakas sa Panginoon upang kung anumang ang mga tuksong ating pwedeng ma-encounter, iba-iba kasi ang tukso at least mayroon tayong kapangyarihan mula sa Panginoon upang ito ay paglabanan. Tayong lahat, ako, ikaw, tayo, iba-ibang tukso ang ating nararanasan sa bawat araw. That's why ang sabi ng Panginoon, manalangin tayo na huwag tayong mahuhulog sa tukso. Pangalawa, sabi niya, but deliver us from evil. Again, ang tinutukoy ditong evil, masama yung demonyo mismo. Mga minamahal kong mga tagapakinig, kung may Diyos, may demonyo. Ang gusto ng Diyos, tayo mapalapit sa Kanya. Kaya nga sa panalangin pa lang, tinuro na ng Panginoon sa bungad pa lang na ang sabi, Ama naming nasa langit ka. Sambahin ang pangalan mo. Di ba? Doon pa lang sa bungad, tinuturo na ng Panginoong Kristo na ang tao may pangangailangan sa Diyos. Hindi tayo nananalangin dahil para lamang humingi ng ating mga pangangailangan. Kundi, kaya tayo nananalangin ay sapagkat kailangan talaga natin ang Diyos sa ating buhay. Kaya nga, kung may Diyos, may demonyo. At ang papel ng demonyo, para ang tao, kanyang tuksoin, para ang tao, kanyang ilayo sa Panginoon. Kaya nga, ang panalangin ng Panginoong Kristo, maging para sa ating lahat, ay talagang ma-deliver tayo from evil. Kaya baga, sa maniwala man sa hindi ang iba, kasi nasa modern generation na daw tayo, napaka-moderno na ng ating panahon, hindi na raw uso yung
kapanahunan ng Panginoon Kristo na maraming mga nadedemon possess, hindi ba? Yung mga inaalihan ng demonyo, hindi na daw totoo yan sa ating panahon, sabi ng mga kapos sa kaalaman sa banal na kasulatan. But again, uulitin ko po sa inyo, kaya ito itinuro ng Panginoong Kristo sapagkat ito ang realidad ng buhay. Ito ang totoong realidad na nararanasan sa totoong buhay na may demonyo. Ang papel ni Satanas ay upang ang tao ilayo niya sa Diyos. Mga minamahal ko mga tagapakinig, gusto kong sabihin sa inyo na sa ating huling panahon, habang palapit ang pagbabalik ng Panginoon Kristo, habang nagkakaroon ng katuparan ang mga hula sa Biblia, gusto kong sabihin sa inyo na ito dapat talagang ipanalangin natin, itong panalangin ito na 1,000 taon na nakakalipas. But deliver us from evil. Yan ang turo ng Panginoon. Kasi alam ng Panginoon na sa buhay ng tao, bukod sa mga tuksong kanyang pwedeng maramdaman at maranasan, may isang demonyo na talagang iaalis ka, para mapalayo ka sa Diyos. Kung nakalapit ka na sa Diyos, ang gagawin ng demonyo, talagang hahatakin ka pabalik para mapalayo ka sa Panginoon. Kaya wag po nating papayagan yan, mga minamahal kong mga tagapakinig. Magandang umaga kay Ma'am Lourdes Garrido. Yan ang wag nating papayagan. Na tayo ay mapalayo sa Diyos. Wag nating payagan ang demonyo na agawin niya tayo sa kamay ng Panginoon. Kasi nung tanggapin mo ang Panginoon Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, nasa kamay ka na ng Diyos eh. Kaya nga, wag mong payagan ng demonyo. Kasi nasa kamay ka na ng Diyos. Pag tumalon ka pa dyan, kasalanan mo na yan. Pero sa totoo lang, pag nasa kamay ka na ng Panginoon, hindi ka na pwedeng agawin ng demonyo. Kaya nga sa Christian Living, nagturo si Apostol Santiago, mababasa natin yan kung may Biblia kayong katabi, Santiago, Kabanatang 4, Talatang 7. Sinasabi ng talatang yan, pasakop kayo sa Diyos, labanan nyo ang dyablo, at lalayuan niya kayo. Napansin nyo yung word na yun? Tumutukoy si Apostol Santiago tungkol sa Christian Living. Sabi niya, pasakop kayo sa Diyos. Ano ibig sabihin? Isang buhay na laging nananalangin. Isang buhay na nagpapasakop sa kalooban ng Panginoon. Isang buhay na malapit sa Diyos. At kapag nangyari yon, mayroon tayong kapangyarihan labanan ng dyablo. At kapag nilabanan natin ang dyablo, lalayo siya sa atin. Kaya ang dyablo hindi dapat ginagalang. Nakakatawang minsan isipin na because of ignorance, pati yung mga kampo ng demonyo ginagalang na ng tao. Tabi-tabi po. Mga ganon. Imagine demonyo, igagalang mo. Ang demonyo, nilalabanan, sinasaway, pinapalayas sa pangalan ng Panginoong Kristo. Tapos, magbibigay galang ka sa demonyo. Kaya, mahalagang maintindihan natin ito sapagkat lalo na po sa ating kapanahunan ngayon, nabubuhay tayo sa isang panahon na ang lakas ng gawa at kilos ng demonyo. Dito natin higit na kailangan ang kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal kong mga tagapakinig. That's why, ang sabi ng Panginoon Kristo, isa sa dapat na maging sangkap sa tuwing tayo nananalangin ay lead us not into temptation but deliver us from evil, sabi ng Panginoon Kristo. Dahil alam niya na sa buhay ng tao may isang kapangyarihan na pwedeng magpalayo sa tao sa Panginoon. Tingnan niyo itong susunod. Bibigyan ko ito ng emphasis And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Anong ibig sabihin nito? Tinuturo ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin kanyang itinuro na ang kapangyarihan,
ang kaluwalhatian, ang papuri ay para lamang sa Panginoong Diyos. O, kaya nga, bakit niya ito itinuro? Kasi pagka ang tao natukso, yung glory na intended for the Lord, exclusive only for the Lord, napupunta sa tao. Itinuturo ng panalangin ito na ang glory talagang sa Panginoong Diyos lang yan. Ang problema, ang demonyo naglalatag ng mga pangsilo, mga bitag na nakasisilaw sa atensyon ng tao. Kaya tingnan nyo po ngayon, magmasid po kayo. Marami po ngayon na kahit pa sabihing ipinangangaral daw ang aral ng Panginoon. Pero kung papansinin po ninyo yung glory na para sa Diyos na pupunta sa kanila. Kaya ngayong umaga gusto kong sabihin sa inyo na dito sa ating pakikinig, sa Diyos lang talaga ang papuri. At doon tayo gustong ilayo ng Panginoon. Yung agawin ng tao, yung glory na para lamang sa Panginoon. Sapagkat siya lang ang makapangyarihan sa lahat. O dito pa lang, tinuturo niya na, dahil ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat, mayroon tayong kapangyarihan din na labanan ng demonyo. Paano? Saan ang gagaling yung source? Sa Diyos mismo. O, mga kaibigan, mga kapatid, mga minamahal ko mga tagapakinig, sa kakulangan ng ating oras, dito ako magtatapos. Ngayong umaga, huwag po kayong pumayag na pagkagising, o huwag kayong pumayag na basta na lamang lalabas ng bahay at gagawin ang inyong mga kinagawiang gawain sa araw-araw na hindi muna kayo lumapit sa Panginoong Diyos sa panalangin. Ano po, kahit nasaan ka ngayon, ang Diyos, kahit napakalayo niya, pero kasing lapit lamang siya ng dasal. No? Kahit wala kang nakikita, ipikit mo ang mata mo, ang espiritu mo, nakikipag-connect sa Diyos, manalangin ka, at kumilala ka na wala kang magagawa sa buhay mo na wala ang Diyos. O kaya ito ang ang lawak nito eh. Ang binabanggit ko lamang ay yung mga mahalaga na dapat nating o mga dapat na ipaalala sa atin. So again, ngayong araw sa ating buong maghapong pamumuhay, sigurado po ako, maniwala po kayo, mayroon tayong iba't ibang mai-encounter na tukso at sa likod ng tuksong yan, may demonyong kumukontrol. Kaya tingnan nyo po, wag na kayo magtaka mga magulang, mga kabataan natin ngayon, ibang-iba na. Bakit? Yung impluensya ng mga bitag ng demonyo, nasisilo sila noon. Kaya nga dito, mas lalong ganapin natin ang ating papel, lalo na kung magulang ka. Protektahan mo ang mga anak mo sa pamamagitan ng palagian na ipanalangin sila, na wag silang mahuhulog sa tukso, na wag silang mahuhulog sa bitag ng demonyo. Kasi pag nangyari yon, sakit talaga sila ng ulo sa loob ng bahay. Hindi lamang sila, tayong lahat. Ano po, kaya hanggang dito na lamang, maganda po sana itong ating tinatalakay, pero ang gusto ko lamang ipakita dito sa inyo ay ang pagturo ng Panginoon kung gaano ang ating pangangailangan sa Kanya. Ano po, hindi lamang dahil hihingi ka ng anumang mga kahilingan sa panalangin, kundi yung pangangailangan mismo natin sa Diyos. Yung talagang binibigyan dito ng Panginoon ng diin, yung pangangailangan natin sa Diyos. Na kung wala siya, wala tayong kapangyarihang magtagumpay sa tukso at sa mga bitag ng demonyo. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, salamat po sa paalaala ng iyong mga aral ngayong umaga. Ang dalangin po namin, Panginoon, sa buong maghapon ng aming pamumuhay sa buong araw na ito, ang dalangin po namin, bigyan po ninyo kami ng sapat na kakayahang paglabanan at mapagtagumpayan ang bawat tukso sa aming mga paningin, sa aming mga pandinig, sa aming mga panlasa, sa aming mga pakiramdam. Pagtagumpayin po ninyo kami sa tukso. Ganon din, patuloy mong sirain, Panginoon, ang gawa ng dyablo sa buhay namin. Isang gawaing nais niya na kami ay ilayo sa iyo. Kaya salamat sa kapangyarihan mong nasa sa amin, na kaya namin siyang labanan sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Pagpalaan niyo ang lahat ng nakinig
at nanood at lahat pa po ng magre-replay nito. Pagpalain niyo pang biyaya sa pagkaaga, pagpalain niyo po ang BBS DWLV 91.9 FM, pagpalain niyo po si Ma'am Lalaine Villaferte Abunal, pagpalain niyo po ang buong Villaferte family. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Muli po, ako po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bulaño. Susunod na po ang Police Correspondent, ibabalita ni Sir Oka Esmenda. Magandang umaga po sa inyong lahat. Would you or evil a victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's tide. There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be whiter, much whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Sin stains are lost in its life-giving flow. There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb.